Yung linya si Ginoong Ronald Holmes, ang presidente mismo po ng Pulse Asia. Sir, magandang umaga po. Umaga, Ted. Opo, good morning. Sino po ang nagkomisyon ng study na ito na atin pong binasa nga kanina tungkol dito po sa trust ratings ng selected personalities? Walang nag-commission sa sarili naming surveyan. Wala nang subscriber. Kami lang ang gumawa niyan at nagpondo. Ilan po dito ang respondents at ano po ang pamamaraan po ng pagtatanong? Well, 1,200 respondents nationally na pinili randomly. Ang pamamaraan pagtatanong ay face-to-face at gumamit kami ng tablet para makuha ang kanilang mga kasagutan. Okay. Ang katanungan po dito, no, itong question 14, naisa na naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao at piling ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng board na ito. Yung sinasabi niya, yung may pinakikita raw, no? Maari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala? Alright. So, ito ho yun, Ferdinand R. Marcos Jr. So, doon po sa Big Trust, 32%. Sara Duterte ay 50%, Rodrigo R. Duterte 63%. Alright, ngayon yung undecided, 27 po kay Marcos, 25 kay Sara, 20 kay dating Pangulong Duterte, small or no trust, 42 kay Marcos, 25 kay Sara, and 17 sa former President. Balikan natin si Sir Ronald Holmes. Sir, can you hear me now? Narinig na kita, Ted. Sorry kanina. Okay, sige po. So sir, ito ho muna. Ano ho ang kahulugan nito? Ito pong yung sa pangkalahatang po muna, kumbaga sa national, kapag ninyo tinali na ang mas malaki pa ho ang tiwala ng inyong na-survey sa dating Pangulo kumpara sa nakaupong presidente. At maging sa Vice President po din, ang laki din po ng so far ho ng kanyang agwat dito po sa nakaupong presidente. Siguro, yung isang kahulugan niyan ay merong hindi nasisiyahan ang mamamayan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Hindi rin nila nagugustuhan ng kanyang ibang ginagawa na maaring pinananagot kung kaya't hindi siya pinagkakatiwalaan ng karamihan ng mga Pilipino. Although bumaba na ito, Ted, no? Dati mayorya yan nung Marso, ngayon ay 4 sa 10 na lang na Pilipino nagsasabing hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Nangangahulugan ho ba mas gumanda pa ito kumbaga? Nag-improve na kung ikukumpara ng March 2025 survey kasi noon parang 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. Alright. Sir, ito hong undecided, dito nga po sa hinimay-himay na resulta nito, sa buong Pilipinas, yung undecided po, para kay Pangulong Marcos 27, kay VP Sara 25 and 20 kay Pangulong Duterte. Ano ho kaya itong ano ang factor dito na bakit malaki pa rin po yung undecided? Well, ito yung siguro pag sinabi nating undecided, ito yung bahagi ng ating sambayanan. Masasabi nating hindi nila mailagay kung sila ba magtitiwala o hindi nagtitiwala sa mga personalidad na ito. Maaring sa palagay nila ay yung kaguluhan sa politika ay alam wala na silang magagawa. Hindi sila papanig sa sino man, at ito yung mga grupo na maaring pagsimulan ng anumang maaring i-organisa sa anumang pagkilos ng ilamang grupo sa ating lipunan. Sir, puntahan naman po natin ito pong naging survey ninyo tungkol po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakalagay po dito 50% ng respondents hindi po sang-ayon dito at sa Mindanao 96% po yung tutol. Ano pong basa ng Pulse Asia po dito? Well, basically, lumalabas siya na marami talaga ang hindi sang-ayon doon sa impeachment, no? Although, pag hinati natin sa iba't ibang lugar, mas malaki yung bahagdan ng sang-ayon rito sa National Capital Region, Balas at Luzon. Kabaligtaran naman yung opinyon ng mga nasa Visayas, lalo-lalo na yung nasa Mindanao, kung saan halos lahat ay hindi sumasang-ayon doon sa hinarap na kaso ng impeachment ng Kamara ng Representantes sa Senado. Yun nga po yung binabanggit nyo kasi sa NCR, maging sa Class A, B, C, hati po yung opinion. Tama po, Sir Ronald? Yeah, basically, yun nung pag tinignan rin natin yung class rating, hindi naman ganun kataasan rin yung class rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa NCR, no? Kanina sabi niyo po, yung trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. May improvement compared dun sa nakaraang Pulse Asia survey. Dito po kay VP Sara, kung ikukumpara natin dun sa nakaraan, nag-improve po ba ito o mas bumaba? Again din, Chacha.
Pakiulit daw siya, please. Opo, yes po. Sir Ronald, si VP Sara po ba, kung ikukumpara natin dun sa nakaraang survey, mas may improvement din po ba o bumaba po ba yung kanyang naging trust ratings? Sorry. Opo, hindi masyadong malinaw. Sandali lang. Alright, Sir Ronald, ano po, if you can hear me, bago ko tunghayan itong impeachment tsaka itong ICC issue, balikan ko lang itong trust ratings. Dito po sa distrust, no? If you can hear me, yung ABC 43 kay Pangulong Marcos, 28 kay VP Sara, kay dating Pangulong Duterte 22. Mas malaki pa ho ito kumpara sa D class, no? Anong paliwanag kaya dito na bakit itong ABC po na socio-economic class ang laki kay Pangulong Marcos? Yung distrust. Opo, the distrust po. Kalakihan kasi niyang ABC na yan, Ted, ay nandun sa Class C. Yung masasabi nating nasa broad middle class, no? At maaring ito yung mga natatamaan ng mataas na presyo mga bilihin. Maaring ito rin yung may concern sa masasabi nating katiwalian sa gobyerno o maging sa perception na medyo nagde-deteriorate yung peace and order. Okay, so nadala yung Class A, B ng Class C sa dami nila, ganun po yun? Sa Class A, B, C, ang malaking bagda niyan ay nandun sa Class C. Maliit lang talaga yung A, B eh. Opo, okay. Baka 1-2% lang yan. Opo. Sa Class E, ito na po yung ika nga po ay nasa laylayan ng ating pong socio-economic class. 46% yung distrust. Opo. Nag-improve na ho ba ito? Itong 46% na ito? Well, actually, parang bumaba marginally. I mean, tumaas marginally sa Class E. Although hindi statistically significant. So, halos kalahati na ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa Class E. So, sa kabuuan ng populasyon, pwede natin sabihin na yan ay sabi nga namin, mga 15% ng total adult population. Alright. At ito pong survey ninyo, ginawa May 6 to 9 o bago na maghalalan, Sir Ronald? Yes. Opo. Dito po, kapag inisa-isa natin yung regions, NCR, sa distrust 33 po kay Pangulong Marcos, kay Sara Duterte 32, 33, Balance Luzon 23 kay Marcos, 35 dito po kay Sara, 24 kay dating Pangulo, Visayas 42 kay Pangulong Marcos, 27 kay VP Sara, 14 po kay dating Pangulo. Pero sa Mindanao, 81 kay Marcos, 1 kay Sara, 1 po kay dating Pangulo. Sa distrust ito. So, maaari bang sabihin na ito po ang sumalamin din dun sa resulta ng halalan sa pagkasenador? Well, masasabi natin nagsasalamin to, nung maaaring resulta. Kasi pagtingin natin, Ted, yung nabanggit mo, kunyari sa Visayas, 42% ang distrust sa Pangulo. Ay maraming nagulat na natalo ang gobernador ng Cebu. At pag tinignan natin yung resulta ng eleksyon sa Cebu, ang mga nanalong mga senador, marami doon ay nasa PDP. So, kasi kalakihan ng Visayas, pwede natin sabihin, mas malaki ang Region 7 kung ikukumpara natin sa, let's say, Region 8, Eastern Visayas. So, although hati-hati yan, kasi tatlong region yan yung Eastern, Central at saka ang Negros. Opo. Nangangahulugan ho ba din ito na mawalang galang lang po sa mga kinauukulan na yung pong endorsement ng Pangulo sa alyansa, sa halip na makatulong sa Mindanao at Visayas, ay siya pong nagpabagsak o nagpababa po sa kanilang boto? Pwede natin sabihin na hindi ganun kalaki ang magiging impluensya o endorsement ng Pangulo sa mga lugar na mababa ang kanyang pagtitiwala. Hindi naman masasabing kiss of death, pero malapit-lapit na doon. Kasi yun ang kadalasan binabanggit. Paano mo iboboto ang isang individual na hindi endorso ng isang nanunungkulan na hindi mo pinagkakatiwalaan? So, medyo mahirap doon, Kaya pagkailan natin, kahit doon sa survey data at yung actual na resulta, mayroong mga individual na independyente na mas sila ang tumaas kaysa yung mga nasa taga-alyansa na nagsibaksakan ng kanilang suporta nung nakaraang halalan. Opo. Dito po sa tinanong ni Chacha kanina tungkol sa impeachment naman, Sir Ronald,
hindi ko ho alam, may gumawa din po kasi ng isang survey daw na pabor sa impeachment. Pero ito nga po sa inyo ay May 6 to 9. Isa naman nga po dito po sa katanungan din doon sa trust nga po na usapin kanina. Ito ho bang resulta dito po sa sinasabi nga na mas marami ang hindi payag, hindi po sang-ayon sa impeachment complaint na inihain ng Kamara? Ito po ba ay pwede pa po bang magbago kung sakasakali o ito nga yung damdamin lang nila nung panahon na tinanong sila? Nung panahon na tinanong sila, kasi ang kondisyon na maaaring naka-influensya sa kanila dyan ay mga kaganapan bago doon sa survey, hindi natin masasabi mananatili ito, lalong-lalo na pag nagsimula na yung paglilitis, no, Ted? At kung titingnan natin itong kasagutan nito, ang kadahilanan kung bakit kalahati ay hindi sang-ayon, napakarami, halos lahat ng nasa Mindanao ay hindi sumasang-ayon. Yun yung nagdulot ng pagtaas ng bilang ng hindi sumasang-ayon sa kabuuan ng ating bansa. Opo, ito pong survey na ito, sir, maaari ba ho nating sabihin na na maaring maging guidance ngayon para po sa narrative or information management on the impending impeachment trial? Nito pong mga nagsusulong nito ngayon at siya ho naman ding magtatayo para po sa prosecution ng presidente ng Vice President. Yes, definitely ito yung magiging parang challenge, no, doon sa prosecution. Paano mababago ang pananaw ng publiko tungkol sa impeachment, kasi ang hindi natin alam dito ay gaano kalalim ba ang kanilang pag-unawa doon sa mga hinarap na kaso sa impeachment. At hindi pa nila nakikita ebidensya. Yung paglilitis ang pagkakataon na iharap ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay dun sa mga sinasabing mga kaso na hinarap sa laban sa Vice Presidente. So, nakita na natin to, Ted, no, nung nakaraang impeachment ng kay Corona, na hindi rin ganun kapabor ang mga Pilipino sa simula. Pero habang tumatakbo yung paglilitis, nagbabago yung kanilang opinyon. Sabi ko nga, kung natuloy yung paglilitis, maaaring ring bago sa eleksyon, maaaring hindi ganyan ang naging resulta ng eleksyon. Kasi, kumbaga, parang pinagbigyan mo ng panahon, nirelieve mo si Vice Presidente Sara sa kanyang pananagutan, hinayaan nyo siyang makalaya at mag-endorso. Pag nagsimula rin paglilitis, tingnan natin, susukatin muli natin kung sang-ayon ba o anong opinyon ng mamamayan. Opo.